Yung puno ng kalumpit dito sa bahay ay napakadami ng nalalaglag na mga bunga. Nang hinayang ako kaya gumawa ako ng wine. Nakapagtiba din pala kami dito ng saging at nakakuha nga kami ng 4 na buwig. Meron din pala kaming puno ng kalumpit dito sa bundok at napakalapit lang nito sa bahay. Mataas lang talaga to at mahirap akyatin kaya hindi namin kayang ugugin. Kapag humahangin nga ng malakas, mas marami yung nalalaglag na mga bunga niya at eto nga sa lupa ay talaga namang ang kapal na ng mga nalaglag. Bukod sa paggawa ng mga jam at saka wine, hindi ko alam kung ano pa ba ang pwedeng gawin dito sa mga kalumpit. Nakapagawa na rin pala ako ng jam nito pero yung kalumpit na ginamit ko noon ay hindi galing dito sa bundok. Nung time kasi na yon na naisipan namin magawa ng jam ay hindi pa sobrang dami yung mga nalalaglag na bunga ng kalumpit dito sa bundok. Pero yung pinagkuha na namin ng kalumpit ay malapit lang din yon sa lugar kung saan nakatira yung mga kamag-anakan namin at wala din kasi gaano na kumukuha doon kaya doon na lang kami pumunta. Kalahating kilong kalumpit nga lang muna ang gagawin kong wine ngayong araw. Hindi kasi ako nakapagbili ng asukal at ang asukal nga lang na nandito sa bahay ay kalahating kilo lang. Bago ko ilaga itong mga nakuha ko, nagsupot muna ako dito ng mga kalumpit at ikikilo ko nga lang dahil ang kailangan ko nga lang ngayon ay kalahating kilo. Medyo madami din ang kalahating kilong kalumpit pero syempre bago ko to ilaga, huhugasan ko muna to ng maayos. Kahapon pala gumawa ako ng mulberry wine at hindi ko na ngayon nilaga, basta piniga ko na lang. Pero ngayon itong gagawin ko na kalumpit wine na ilalaga ko muna bago ko pigain kasi medyo matigas to. Eto palang prutas na to na kalumpit na nakatanim dito sa bundok ay maliliit lang yung mga bunga niya pero mas masarap naman to kumpara dun sa kinuha namin no nakaraang araw kasi mas matamis to. Matapos ko nga hugasan na maayos ay nilaga ko na rin siya kaagad dito at nung nakita ko nga na bitak-bitak na siya at malambot na, hinango ko na rin kaagad. Pagkahango ko, nilagay ko muna to sa planggana para palamigin. Mahirap kasing magpiga kapag mainit pa. Dun sa mga napapanood ko, naglalagay sila ng kaunting tubig sa prutas bago nila pigain kaya ganun ang gagawin ko ngayon. At nung lumamig na nga, piniga ko na rin to kaagad at ginamit ako nga to ng fishnet na malinis. Mabuti na nga lang din talaga at kalahating kilo lang tong gagawin ko na wine ngayon. Mahirap kasing magpiga nito, matigas. Nakakagasgas din pala to ng kamay kapag ilang kilo ang gagawin mong wine. Yung mga pinagpigaan ko ay marami pang mga natitira kaya naman nilagyan ko nga ulit to ng tubig at nilamas ko ng kaunti para pigain ulit. Dito sa pangalawang pagpiga ko, talagang mas ramdam ko na yung gaspang ng mga buto. Kaya ko pala naisipan na gumawa ng kalumpit wine ngayon kasi sabi sa akin ng pinsan ko, isa daw tong prutas na to sa masarap na gawing wine. Pagkatapos kong magpiga ay naglagay na nga ako dito ng asukal na kalahating kilo at sa tubig naman ay 1 litro lang at kalahati. Yung kalahati pala ng laman ng bote na to ay nailagay ko na kanina dun sa pangalawang piga ko ng kalumpit at eto na nga lang yung natitira. Hinalo-halo ko nga lang siya dito ng kaunti para matunaw yung asukal at pagkatapos hinanda ko na yung imbudo tsaka tela na pagsasalinan ko at pagpipigaan. Eto palang tela kaya ganyan yung kulay niya. Eto kasi yung ginamit ko kahapon na pampiga sa mulberry din na prutas. Pero nilabang ko naman na yan tsaka malinis na. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko na pagpiga kasi wala talaga ako makuha na sapal niya bukod dun sa tinapong ko kanina na mga buto niya. Naglagay na rin pala ako dito ng yeast at 1 kutsarita nga at kalahati ang nilagay ko dyan sa 2 liters na yan na nasa malaking bote. At dito naman sa maliit na bote ay kalahating kutsarita lang. Sa paggawa daw pala ng wine, hindi kailangang punong-puno kasi kapag punong-puno daw aapaw siya. Pagkatapos ko siyang takpan ng bulak, nilagay ko na siya dito katabi ng ginawa ko kahapon na mulberry wine. Ang puti pala na nakapalibot dyan na nakikita nyo, yan ay asin. Natatakot kasi ako na baka langgamin kaya nilagyan ko ng asin. Kailangan din daw pala dito yung hindi siya nagagalaw kasi kapag lagi daw na nagagalaw, may chance daw na maging suka. After 1 month nga sana nga hindi siya maging suka at kinahaponan naman ay pumunta naman kami sa bukid ng asawa ko para magtiba ng mga saging na saba. Makulimlim ang panahon ngayon at maitim ang ulap at sa tingin ko nga lang, maya-maya lang din konti ay uulan na. Buti pa dito umuulan sa bundok ng Tralala 1 beses pa lang. Nagsimula na nga rin sila kaagad dito sa pagtiba ng saging at sabi ko nga ay bilis-bilisan ng kaunti kasi andyan ang ulan baka abutan kami. Halos karamihan pala sa mga natiba nila na saging dito ayun talagang tumba na gawa ng tuyot. Meron din silang ibang mga natitiba dito na pinagbabawasan na ng mga ibon pinagkakainan nila pero hindi naman ganun kalala sa bundok ng Tralala na talagang ubusin na nila yung isang buwig. Pumapatak na nga dito ang ulan pero hindi pa naman ganun kalakas at nag-ayaan na nga kami dito na mag-uwi na dahil wala na rin naman kaming matiba. Meron din pala kaming dalang sako dito kaya para hindi daw sila mahirapan sa pagbitbit ay pipilingin daw muna nila yung ilang buwig. Tapos maya-maya nga lang din konti ay unti-unti na lumalakas yung ulan kaya naman umuwi na nga rin kami lahat kaagad niyan. See you lang for today's video. Thank you for watching!